Hello, Chair. Yan. Chair, may issue ngayon ang Showtime na naman because of Vice Ganda's, mga ad-lib or hirit sa Showtime na sinasabi nga na parang, sinasabing racism ang dating. So, lumabas na rin na pinatawag ng MTRCB ang Showtime. How was it? Kumusta po ang nangyari dito? Naging maayos ang aming pag-uusap kaninang umaga. Actually, ng Adjudication Committee, together with its Showtime representatives, ang production, together with their legal counsel, at ang All TV, ang GMA, magkakasama kaming nag-uusap at nagkaharap-harap. Nabigyan sila ng pagkakataon na ilahad ang kanilang saloobin at ang kanilang side. And of course, ang MTRCB naman, on the other hand, ay naging very firm rin sa aming mga alituntunin at ang mga nakasaad sa ating Presidential Decree of 1986. So, malinaw naman at maayos ang naging pag-uusap at na-appreciate ng MTRCB ang kanilang cooperation, ang kanilang demeanor. This time, they are very cooperative and they are humble enough to own up to their errors. At I think the public already knows that they had issued an apology immediately. And even si Vice Ganda mismo nagkaroon siya ng public apology sa Madlang people. So we appreciate that very much kasi tama naman yung ginawa nilang aksyon by owning up. Yeah. Grabe yung reaction ng mga netizens dito sa pangyayaring to. As in, talagang tinatag ang MTRCB na parang naghihintay sila. Ano magiging aksyon nyo dito? Hindi ba siya isususpend kagaya na nangyari dati? So, posible ba yon, Chair, na magkaroon ng suspension muli ang It's Showtime? Ang lahat ng bagay sa MTRCB ay dumadaan sa tamang proseso or ng due process. So, hindi natin masasabi sa ngayon na nagkaroon lang ng isang pagkakamali, ang isang host ay isususpende na. Hindi ganon. Magkaibang sitwasyon ngayon ng nangyari sa It's Showtime compared to that time. And hindi na natin kailangan banggitin pa o pag-usapan pa kung anong nangyari noon. But I'm telling you that it's a totally different story. Noon, yun ay patong-patong na mga violations against PD 1986. So ngayon naman, maayos at naging malinaw ang aming pag-uusap, and I leave it to the wisdom of the Adjudication Committee kung ano ang magiging desisyon. Okay. So hihintayin na lang pala ng Madlang people. Hihintayin nating lahat. Okay, kung anong magiging desisyon. Tama, Chair? Of course, because there's always a process. Pero kayo ni Vice Chair, kumusta naman kayo? Ay, maayos kami. Nakita kami weeks ago sa isang event for MMFF. And masayang-masaya ako at excited ako sa bagong movie nila ni Bossing. Yeah. Excited naman ako sa lahat ng movie for MMFF. Pero kasi parang first half lang yung na-announce na first batch of movies. Parang 4 movies pa lang. Oo, 4 lang eh. Last na lang, palagi na lang pag may ganitong pangyayari, lagi nilang kinoconnect na bakit yung Bulaga hindi napapatawag, bakit ganyan. Anong masasabi mo doon? Yan ay walang katotohanan. Kapag nagkakamali ang kahit na sinong show, including Eat Bulaga, sila ay mas madalas pang mapatawag at mas madalas pang nakakausap ng MTRCB, sa totoo lang. Okay. Actually, just recently din, di ba, ang Sigabo din ay... Yes, of course. So, ang natin, Sigabo. But kasi itong mga, lahat naman sila ngayon, kaya ako masaya, dahil cooperative nga sila. Sila na mismo yung nagkukusa talaga na makipag-ugnayan si MTRCB. All of them. Mapa Sigabo, Mapa Eat Bulaga, even yung show ni Willie, and It's Showtime. Makulit talaga ako. Last na last, sa SONA ni President Bongbong Marcos, nabanggit niya yung protection sa mga bata, lalo Yes. na with
social media ngayon and everything. How proud of you, Chair, na bilang chairperson ng MTRCB, kumbaga, yun naman talaga ang isa sa mga what do you call that, mandate or something na MTRCB Yes. is to really protect the children and the youth, di ba? Protection of our children or the Filipino children is truly the priority of the MTRCB. And we're very happy because the President supports this cause. And of course, the MTRCB will remain solid and supportive of our President, Bongbong Marcos. Thank you, Chair.